This podcast is a member of the OOF Podcast Network. Ang mga podcast na may OOF. Hello mga B! Welcome sa The Bakit This Podcast at nandito tayo ngayon para sagutin ang tanong na bakit mapait ang ampalaya? Bakit nga ba? Bakit maraming may ayaw sa gulay na ito? Dahil ba ito sa pait ng lasa o dahil sa pait ng kahapon? Kung ayaw mo ng ampalaya, bakit naman inuugali mo ito? Bakit mas bitter ka pa dito at bakit bitter ka pa rin sa ex mo? Kung gusto mong malaman yung mga kasagutan, syempre magstay ka lang dito sa podcast at susubukan nating sagutin ang lahat ng yan kung bakit bitter ang ampalaya kung bakit bitter ka pa rin sa past relationships mo. Aminin natin mga B na lahat naman tayo ay naging bitter naman talaga. Naging mas kulubot pa ang mga noon natin kaysa sa ampalaya. So susubukan nating talakayin sa podcast na ito at susubukan nating i-explore yung mga possible reasons para sa bakit nga ba tayo nagiging bitter sa isang tao. Naalala ko dati yung bitter moment ko nung panahong single pa ako. Nung time na sinubukan kong mag-dating site. E di ganyan, hello ako. Sinusubukan kong mag-swipe right, ganyan. Tapos every time na may nakakamatch ako, tinatawag akong Kuya Rads. Hindi ko makakalimutan to. Sabi ko, paano tayo maglalandian yan kung tatawagin mo agad akong kuya? Then meron din akong friend na parang nagkakamabutihan na daw sila, parang mga 3 o 4 na araw daw sila magkausap. Nagkakamabutihan na yun. Tapos nung nagkatanungan na sila ng Facebook, umamin yung guy sa kanya na taken pala siya. Andun siya kasi nag-away sila ng girlfriend niya. Na ang dahilan niya, kaya siya gumawa ng account sa dating app na yon para daw kaya niyang tiisin yung jowa niya. Yung parang kahit hindi sila magpansinan, okay lang kasi may iba namang kausap. Baliw pala to Utusan kita Taken ka na, tapos nanggugulo ka pa sa dating site. Kaya dumadami yung mga namang problema sa relasyon dahil sa mga taong tulad nyo Parang mapapatanong kayo, ba't ka nandito? Mga single lang dapat nandito Pero kidding aside, mahirap naman talaga maghanap ng taong seryoso sa dating site. May mga successful na mga kwento, diba? Pero hindi lahat ganun yung kwento Mas marami pa rin yung loko-loko kaysa dun sa mga matitino. Yung iba nag-install kasi bored lang, yun nga. Tapos yung iba may mga nag-install dahil nag-away lang sila ng jowa nila. May nag-install kasi tinry lang nila yung app, tapos ikaw na-fall ka agad. Tapos inan-install nila, so paano ka na? Iniwan ka na nung kachat mo. Yung kultura din na meron tayo ngayon yung hookup culture natin, sobrang hirap na maghanap ng mga meaningful relationships dahil dito. Kasi nga madali lang tayong palitan palagi. Ikaw, oo, madali ka lang palitan kung lalo na't hindi sila seryoso sa'yo. Pangalawa, isa pa sa mga dahilan kung bakit nagiging bitter yung tao kapag nag-ghost sila. Sino bang hindi mabibitter kapag nag-ghost, diba? Mabibitter ka talaga nun. Kasi yun yung walang closure diba? Tatanungin mo unang-una bakit ka ginost? Anong mali? Anong nangyari? May nasabi ka bang hindi niya nagustuhan? Nararamdaman ba niya na nafo-fall ka na sa kanya? Or nasaktan ka kasi may mga nasabi na siya sa'yo? Tapos syempre ikaw panghahawakan mo yon kasi nung time na nag-usap kayo, sincere naman siya. Then ito nga, ngayon, di mo na alam kung ano yung gagawin kasi nga, bigla siya nawala. Parang ghosting din talaga yung pinakapangit na experience sa love, no? Kasi ang duwag nila, Brad, di ba? Kung iisipin mo, pwede naman nila sabihin sa'yo kung ayaw ka Bakit kailangan nila gawing komplikado lahat ng bagay, no? Tapos, ikaw na gustong magmahal lang nadadamay pa. So, anong tendency nun? Magiging ampalaya ka. So, anong gagawin natin? Ampalayain ka. Oh! Ay, teka lang. Nakakatawa din sa mga ghosting phase na yan sa buhay natin. Yung tipong ginost ka na pero updated pa rin sila sa buhay mo. Tapos makikita mo pag nagpo-post sila parang sila pa yung apektado. Sila pa yung una nagvo-view sa story mo. Basta ang labo lang talaga. Minsan mag-ghost ka dahil may pinag-usapan kayo. Ang problema kasi kapag magka-chat lang kayo, yung tono ng chat na gusto mong iparating pwedeng iba sa kanya. So pwedeng, alam mo yun, iba yung tono sa kanya na parang medyo na-off siguro siya or umiwa siya sa mga tanong na posibleng magpa-awkward ng sitwasyon. Gets mo naman yun, di ba?
Kaya abangan mo na lang ulit magparamdam niyang ng go sa'yo sa November, sa All Saints Day. Okay, so pangatlo, feel ko nabibitter ka kasi marami kang nakikita sa social media. Yung parang nakukumpara mo yung buhay mo dun sa mga nakikita mong successful na relationships. Tapos kung mga kaedad na kita, nakikita mo na nagpo-propose na lahat ng tao sa paligid mo. Tapos yung mga tropa mo kinakasal na. Yung kaibigan mo nung high school, 3 na yung anak. Yung mga ganon. Tapos ikaw, single ka pa rin. Tapos ikaw, kakabreak nyo lang ng jowa nyo. Paano ka makakahanap ng iba pang tao? Lahat sila nakakasalan na, lahat sila meron ng special someone. Tapos ikaw pa move on ka pa rin. So, anong tendency nun? Mabibitter ka, diba? Sobrang tricky ng social media. Pero sana hindi nyo makalimutan na lahat naman ng pinupost ng tao kasi talaga achievement, di ba? Kasi alam naman mag-post sila ng negative about sa buhay nila. Yung iba ginagawang escape yung social media. So, ayaw nila makakabasa ng mga pangit na mga kwento, pangit na mga away. Kasi una-una, yung away hindi naman yan binobroadcast din. So, anong makikita mo talaga sa social media? Edi syempre yung mga happy moments, happy memories nila, anniversary, mansary, yung mga bati nila sa isa't isa. So, yun nga, ang magiging epekto nun sa'yo is mabibitter ka. Kasi nako-compare mo yung sarili mo na bakit sila masaya na? Bakit ako hindi pa? Anong mali sa akin? Bakit hindi ko nararanasan to? Yun, yung mga ganon. Nag-i-start na yun once na makompare mo na yung sarili mo sa buhay mo at sa buhay na meron sila. Hindi naman kita masisisi kung sawa ka ng kiligin sa relationship ng iba, pero feel ko tamang hold on ka lang muna, darating din ang para sa'yo. Tapos sana ma-appreciate mo kung ano yung meron din kayo ngayon. Hindi yung kunwari may nakita kayong mga magjowang nasa ibang bansa o kumain sa mamahaling restaurant. Sana huwag kang mabitter kung hindi yun nangyayari sa inyo kasi iba tayo ng capacity, iba tayo ng time. Ang hirap din kasi pag nag-start ka sa ganon, na-compare mo yung mga buhay nila sa buhay na meron kayo. Nagsaset ka ng expectations na hindi mo na-appreciate yung ginagawa ng partner mo. Kung meron ka ngayong partner, mahalaga yung nagkakalinawan tayo, okay? So feel ko kung nakakaroon ka na ng anxiety or parang hindi na maganda epekto sa'yo ng social media, then mag-log out ka, magpahinga ka, then balik ka na lang kapag okay na ulit yung pakiramdam mo. Habang nagpapahinga ka, isipin mo yung capacity mo as a tao, di ba? Kung bakit hindi yun nangyayari sa'yo, kung bakit hindi mo kaya yun. So at least kahit pa paano natutulungan mo yung sarili mo maging better. Siyempre dahil marami ka nakikita sa social media, andito na ngayon yung pressure sa paghahanap nung the one. May mga instances na kapag hindi na-control yung insecurity, parang naapektuhan na yung way ng paghahanap ng tao dun sa special someone. Parang naghahanap ka ngayon ng perfect para sa'yo. Naghahanap ka ng taong perfect, yung hindi nagkakamali, yung mamahalin ka lang, di ka aawayin. Ikaw yung laging tama. Lagi kayong kumakain sa labas kahit merienda lang. Ganong katindi. Tapos pag hindi nila nahanap yon, magiging bitter na naman. Oh my God. Parang hindi magiging bitter. Gusto ng soulmate tapos may pressure ka agad dun sa soulmate. Gusto mo perfect. Baka matakot yung soul sa'yo. Hindi pa kayo nakakakilala, hindi pa kayo nakikita, gusto mo perfect agad. Baka matakot yung soul. Baka kaya yung soul nagiging ghost. Oh my God! Doon nagiging ghosting pag na-pressure yung soul. Joke lang. Kasi mahirap to guys pag ganyan yung naging mindset nyo. Kasi isipin mo meron ka ngayon. Pero dahil gusto mo ng perfect, na-overlook mo yung mga potential partners. Parang iniisip mo, ay baka may mas better pa dito. Baka itong Jollibee ko ngayon, Wolfgang to sa susunod na tao. Oy, sipin nyo yun, no? Mali yun. So, gets mo na kung bakit mahalaga na hindi mo hinahanap yung the one na perfect. Kasi makaka-apekto ito ng malala sa way of thinking mo. Pero kung sa tingin mo, deserve mo yung perfect na yan, at feel mo Disney princess ka, okay lang. Kwento mo naman yan eh. Siyempre, ikaw bida dyan, di ba? So ayun nga lang, huwag kang magiging bitter kapag hindi na-exceed yung expectations mo. Feel ko ang solusyon dito, huwag kang magmadaling maghanap. Hayaan mo dumating. Kasi yun yung nagiging problema kapag naiinip tayo, na-frustrate tayo. Kung ano-anong desisyon yung mga pumapasok sa isip natin. So ayun, have patience, be. Darating yan, maniwala ka. Sana nakatulong tong episode na to sa'yo ngayon. Normal lang naman maging bitter, pero sana matuto ka sa mga past relationships mo. Isipin mo yung mga bagay kung bakit hindi nag-work. Then from there, work on it, maging mas better kang tao, maging better version of yourself ka. Yun ang maganda pag
nagkakamali, may nabubuksang opportunity para maitama tayo. Sana nakatulong ang episode na to sa'yo at huwag mong kalimutang sumali sa ating The Bakit This Podcast community. I-like nyo rin ang ating page na The Bakit This Podcast and pwede rin kayo bumisita sa mismong account ko sa www.facebook.com/matabangutak. Sobrang maraming salamat sa mga nakikinig at umaabot dito. Sana ma-share nyo sa mga friends nyo na kailangan ng mga payo ko. So ayun, sobrang na-appreciate ko kayo. Sana sa susunod na upload ay nandito ulit kayo. Ako ulit po ito, si Kuya Rads. Ingat mga B! Bye-bye!